Noong November 21, 2025, iginawad na ng Department of Transportation, DOTR sa DM Kinsunji Incorporated, DMCI, at sa partner nitong Nishimatsu Construction Company Limited ang kontrata para sa package ng Metro Manila Subway na sa Saclao sa Taguig City. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang tinutukoy na proyekto ay ang Contract Package, CP-105 ng malawakang Metro Manila Subway Project, MMSP, ang kauna-unahang subway system ng bansa. Nagkakahalaga ang kontrata ng 21.73 billion pesos, $52.17 million o 3.96 bilyong Japanese yen, hindi pa kasama ang value-added tax. Sakop ng CP-105 ang sumusunod na infrastruktura sa Taguig City, isang 0.66 kilometrong tunnel, isang istasyon sa Kalayaan Avenue, 242.2 metro ang haba. Isang istasyon sa Bonifacio Global City, BGC, 436.05 metro ang haba. Ayon sa DMCI, inaasahang tatagal ng humigit kumulang 67 buwan, mahigit 6 na taon, ang pagkumpleto ng package na ito. Ito ang unang kontratang iginawad para sa MMSP mula noong 2022, na nagpapakita ng pag-usad sa proyekto matapos ang ilang pagkaantala. Ang joint venture ng DMCI at Nishimatsu Construction ay nanalo na rin ng naunang kontrata, CP-102 para sa mga istasyon ng Quezon Avenue at East Avenue. Ang buong MMSP ay inaasahang magpapaikli sa oras ng biyahe sa pagitan ng Valenzuela City at Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa loob lamang ng 35 minuto kapag ito ay nakumpleto na. Ang parangal, na may petsang Oktubre 29, ay nag-uutos sa DMCI at Nishimatsu upang magpatuloy sa proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng seguridad sa pagganap sa 28 araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon mula noong 2022 na iginawad ng DOTR ang isang bagong kontrata para sa MMSP, isang pagkaantala na nagtulak sa pagkumpleto ng proyekto ng hindi bababa sa 3 taon. Tulad ng iniulat ng DMCI sa mga namumuhunan nito, ang CP-105 ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 67 buwan, o 6 na taon at 5 buwan, upang makumpleto. Gamit ang parangal, ang DOTR ay naiwan pa rin kasama ang dalawang CPS upang mag-issue sa mga kontratista, CP-108, na siyang segment ng LOTEN sa Senado at CP-109 o ang linya ng paliparan. Nilalayo ng ahensya na iginawad ang lahat ng mga kontrata sa loob ng taon upang manatili sa loob ng bagong deadline para sa pagkumpleto ng MMSP sa pamamagitan ng 2032. Para sa tandem ng DMCI at Nishimatsu, minarkahan ng CP-105 ang pangalawang pakikitungo na ito ay nakapak sa MMSP, nanalo rin ang dalawa sa CP-102, East Avenue at Quezon Avenue segment, noong 2022. Ang MMSP, ang unang underground railway ng bansa, ay sumasaklaw sa 33 kilometro sa buong 17 na istasyon sa pagitan ng Valenzuela City at ang Ninoy Aquino International Airport. Kapag nakumpleto, inaasahan na i-cut ang end-to-end time ng paglalakbay sa 35 minuto lamang.
Orihinal na, ang MMSP ay binabalak na bahagyang patakbuhin ng 2028, ngunit nahaharap ito sa right-of-way na pagkaantala sa ilang mga seksyon, na nagtutulak sa pagkumpleto sa 2032. Samantala, ang MMDA at DICT ay nagtutulungan para sa isang panukalang covered walkway na mag-uugnay sa DICT Studio 7 at sa MRT Kamuning Station sa EDSA, Quezon City. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas ligtas at madaling daan para sa mga commuter, lalo na kapag umuulan. Ang walkway ay didiretso sa mga gusali tulad ng Victoria Sports Tower, Pag-ibig Fund, at SMDC at itatayo sa tabi ng sidewalk para hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko. Para matugunan ang mga problema ng commuters tuwing tag-ulan at magkaroon ng mas maayos na ruta mula sa mga gusali malapit sa EDSA patungong MRT station. Hindi ito makakaapekto sa daloy ng trapiko dahil ang walkway ay itatayo sa tabi ng sidewalk, kabilang sa mga nag-uusap ang mga opisyal mula sa Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, at Department of Information and Communications Technology, DICT. Ang iminungkahing canopy at walkway ay naglalayong mapahusay at mapabilis ang pag-access sa pedestrian mula sa mga gusali na malapit sa EDSA kabilang ang mga PhilInvest Tower sa istasyon ng MRT Kamuning. Samantala, naghahanap ng paraan ang gobyerno upang mabayaran ang humigit kumulang 4 na bilyon pesos na utang sa Light Rail Manila Corporation, LRMC, sa loob ng halos isang dekada. Ang hakbang na ito ay bunsod ng banta ng Metro Pacific Investments Corporation, MPIC, pinamumunuan ni Manuel V. Pangilinan, MVP, na umalis sa operasyon ng LRT-1 dahil sa patuloy na pagkalugi at hindi pagtupad ng gobyerno sa mga obligasyon, kabilang ang pagkaantala sa fare adjustments.